naging pinsan, mo ako na nagrema higit 1 taon, sawa na ako. Panahon na, para gawing, opisyal ito. Yani, maghintay ka pa na nagrem 2 buwan. Hintayin neting matapos ni Xiao Yi ang entrance exam. Pagkatapos nun, agad akong makikipaghiwalay kay Ginoong Zhao. Pero kailangan mang ilipat muna ang MG ari-arian. Kahit mahirapan ako, ayos lang. Dapat mang isipin ang sarili mo, huwag kang mag-alala. Kung hindi lang dahil saya sitwasyon nun, siguradong hindi ko papakasalan ang tunay na ina ni. Pagkatapos, dahil saya connection na nagrem pamilya na nagrem nanay ko, naging ganito na ako ngayon. Tapos, namatay ang nanay niya. Eh naku, bala ko sanang puntahan ka. Pero malayo ka neng nakapag-asawa. Tayo saya buhay na ito. Talagang, tila, malas, ang kapalaran. Bakit mo pinakasalan si Zhao Lanzi? Hindi naman siya kagandahan. Wala pa siyang trabaho. Nun, 3 taong, gulang pa lang. Kailangan kong may makalaga na nagrembata. Ikaw lang, talaga, ang marunong magplano. Niloko mo pa siyang ako ro'y pinsan mamasama. Kahit gaano pa ako kasama, ikaw pa rin ang laman ay nagrem puso ko. Saino? Ha? Saino? Tay? Ha? Hindi yan ang iniisip mo. Ako si Xiao Jiwan. Nakakaya mo ba kay Zhao Lanzi? Deserve mo ba ang pagiging direktor na nagrem pabrika? Hay, huwag mo akong hawakan. Xiao Jai, sasabihin ko ito kay Direktor Gao. Sasabihin ko kay Zhao Lanzi, hindi ka pwedeng pumunta. Hindi ka pwedeng pumunta. Hindi ka pwedeng pumunta. Huwag mo akong hawakan. Ah. Itong bahay na ito pagkari na nagrem pamilya ko. Kung may guwalay na ang pinsan mo, pwet siyang magrenta na nagrem sariling bahay. Anong ibig sabihin na nagrem tumira sa bahay na nagrem pamilya ko? Total, bakante din naman. Yon, ano ba masama kung saglit tumira ang pinsan ko? 1 taon na mula nang lumipat siya ni. 1 taon na mula nang nag-aaway sila na nagrem ganito. Sa huli, nagkompromiso si Zhao Lanzi. Talaga bang nag-reincarnate ako? Sobrang nakakainis na ito. Tingnan mo ha, CEA maki-exam na saya susunod na taon. Ang high school ay katabi na nagrem bahay na nagrem pamilya ko. Plano kong para saya kanya na iyon. CEA ang tunay kong anak. Hindi mo siya minamahal na nagrem higit kaysa sayakin. Isa pa, saglit lang namang titira siya ni Saij. Napagkasunduan na. Pansamantalang paninirahan lang. Huwag lang permanenteng tumira. Hindi siya pwedeng tumira diyan. Xiao Yi, anto ka ba? Tawagin mang tita si Liani, siya ang tita mo. Medyo magpakadisente ka naman. Anak ka na nagrem direktor na nagrem pabrika. O enggak, siya ang malayong pinsan mo. Hindi mo pwedeng tawagin saya pangalan ng iba. Walang galang iyon. Zhang Lanzi, tanga ka ba? Hindi ako tanga. Siya ba ang tita ko? Malalaman mo rin saya hinaharap. Pero malapit na ang entrance exam ko. Kailangan ang bahay na yon para sayakin. Hindi lang sayo nababasa ang lahat. Bata ka pa. Isipin kung pumaya ka na. Dadalin ko na saya kanya ang susi. Hey, bakit hindi mo tanungin ang pinsan mo kung gusto niyang maghapunan kasama tayo mamaya? Magkamag-anak pa rin naman tayo. Xiao Lanzi, sasabihin ko sayo. Nag-alala ka pa kung kakain siya dito sa bahay. Habang panahon, hindi na madalas, uyang tatay ko, sanayin mo na ang sarili mo. Bata ka, nasira ba ang ulo mo saya kaka-review?
Bastos kak, parin makipak-usap, kasalanan mo naman. Oh, kasalanan ko at gusto ko iyon. Ginawa ko para sayo, paborito mong noodles na may meat sauce. Kain na. Hmm. Pagkatapos mang kumain, iwanan mo na lang diyan. Ako ang manghuhugas. Mag-aral kang mabuti. Itong si Raulong, babay ang stepmother ko. Lumaki ako saya kanya mula 3 taong gulang. Hindi ko siya, tinawag na nanay. Pero mas mabuti pa siya kaysa saya tunay kong ina. Bia, ano ang gusto mang kainin mamayang gabi? Bibili, ako na nagram Recado. Buti na lang, hindi mo ako tunay na anak. Kung anak mo ako, sigurado mahalin mo pa ako saya abot na nagrem langit. Gusto ko, hindi ka nagkaanak para sayakin. Hindi ka ba magsisisi balang araw? Naku! Wala ka bang balak suklian ang kabutihan ko balang araw? Saich na, tama na, sayno ba makapagsasabi tungkol saya hinaharap? Basta't malinis ang konsensya ko, ayos na. Simula ngayon, makinig ka sa yakin. Sasamahan kitang mahuli ang manolokong lalaki. Sinasabi mang, hindi, talaga, kabit na nagkrem, tatay, mo, ang, babay, nasa loob. 100%. Hindi ako naniniwala. Tatay mo ang direktor na nagrem pabrika. Reputable at may dignidad. Hindi niya magagawa, imgea, ganitong bagay. May lakas ka bang pumasok at sabayan ako? O Saij, papasukin ko at ipapares ko sila sayo. Bata ka pa. Hindi dapat makita ang ganyang kalaswaan. Kahit sa'yo pang mahuli, ako na lang. Kahit ako ang masaktan, okay lang. Hindi kita pababayaan saya ganyang pasanin. Ma, huwag kang mag-alala. Kung may guwalay kayo, kasama ko si mama mo. Xiaolanji, isa kang dua. Dinala na mismo ni nagrem asawa mo ang kabit saya bahay. Wala ka pang lakas na nagrem loop na harapin sila. Napakawalang kwenta mo. Wala akong respeto sa'yo kahit konti. Inapi ka na nga mismo saya sarili mang bahay. Wala ka pang reaksyon. Xiaolanji, babay ka pa ba? Wala ka na bang dignidad? Hindi ko maintindihan. Ano bang meron saya bahay na ito at takot kang iwan? Ilang taon na siyang wala saya akin ang atensyon. Alam ko naman iyon. Hindi ko naman, ikinakalungkot, naiwan siya. Hindi, rin, ako, takot, iwan, ang bahay, na ito. Ikaw lang, ang, ayokong, iwan. 40 taon na ako. Hindi na ako pwede magkaanak. Ikaw ang tunay kong anak. Pero ang totoo, apelyido mo pa rin ay Xiao. Pag naghiwalay kami, para na rin akong nawalay sayo. Hindi ko kayang gawin yon. Yon pala. Ako, pala, ang naging pabigat. Hindi ikaw ang pabigat ko. Ako ang pabigat sayo. Gusto ko ang nadadamay. Ako dahil sayo. Dahil nasa tabi kita, kaya kong patawarin lahat na nagrem pagkakamali ni Xiao Jiwan. Basta't okay ka. Wala na akong ibang hinihiling. Ma, narito ako. Tutulungan kitang parusahan ang lalaking manoloko. Oh! Size, ibigay mo sa yakin. Lumaki na ang mabait kong anak na babay. Alam mo nang magmalasakit kay Papa. Ano ba itong pinainom mo sa yakin? Ang pet naman. Tubig na nagrem hindi, marunong, tumanaw, na nagrem utang nalo. Ano bang sinasabi mo?
Ngayong araw anibersaryo ni Negrem, pagkamatay ni Negrem totong nanay ko. Ang gabi na. Bakit ngayon ka lang bumalik? Nag-overtime ako sa pabrika ngayon. Si manager gaunggat na na. Ikaw na assistant manager. Anong quest namang overtime yan? Parang mali, kayo ni Negrem, kinain ngayon. Sa susunod, makwi ka ni Negrem 5 p.m. Dapat 6 p.m. na sa bahay ka na. Kung hindi, huwag ka neng umasa saya tubig. Kahit pagkain, wala ka neng makakain. O enggak. Kailangan ko pangalagan si Xiaoyi. Malapit na siyang. Mag-exam saya kolehiyo. Kailangan mangumuwi ni Negrem maaga tumulong. Hoy, kayong dalawa. Parang nag-usap ni Negrem sabay ngayon. Ano bang ibig sabihin yan? Ibig sabihin, hindi malinis ang pagkain saya labas. Madaling dana ni Negrem tiyan. Maging maingat ka saya image mo bilang assistant manager. Malapit ning lumabas ang aking appointment. Malapit na akong maging manager. Hindi pa naman ikaw formally ang manager. Hindi pa nagretiro ang official. Yung saya labas hindi pa legal at formal. Nakainom lang ako ni Negrem sobra. Nagkakaroon na ako ni Negrem hallucinations. Nakainom din sila ni Negrem sobra. Ma, kumusta? Mukhang hindi masyadong okay ito. Ibalik mo saya kinang cellphone ko. Bakit nyo kinukuha ang cellphone ko? Napagod saya pag-aaral ang bata. Ano namang masama kung maglaro siya ni Negrem cellphone? Huwag mo akong lokohin. Bakit nagche cellphone pa ni Negrem tis oras na Negrem gabi? Iabot mo saya kinang cellphone. Baka may nilagay na kayong kung ano saya cellphone ko. Ibigay mo saya kinang cellphone. Ibigay mo. Ako ang nagpapalaki saya bata. Bakit mo siya sinusuntok? Alam mo palang bata siya. Bakit mo siya pinapalo agad-agad? Naglaro lang naman siya ni Negrem game. Tingnan mo. Talagang kinakabahan ka. May tagong praka ba saya cellphone mo? O meron kang ibang babay? Tama. Simula ngayon. Huwag niyong gagalawin ang cellphone ko. Hey! Sabi mo nga. Nagbago na ang MG lalaki. Kahit 7 baka, hindi mo na mababawi ang puso nila. Kailangan ba talaga ito? Binalik na anggak niya ang babay saya bahay. Kung gusto mang lagyan siya ng Negrem tracker, bakit hindi puwet? Ayoko nang magkaroon ng Negrem isa pang stepmom. Ako naman talaga ang stepmom. Naku, ikaw ang totoong nanay ko. Kung hindi lang, mahirap ang buhay nun. Hindi ko sana pinakasalan si Xiaoyi, ang totoong nanay. Umangat dahil saya MG kamak-anak. Kaya nagkaroon na Negrem kasalukuyang trabaho. 3 taon pa lang si nun. Kailangan talagang may mag-alaga ni Negrem bata. Mahal. Hintayin mo pa ni Negrem 2 buwan. Pak natapos na ang exam ni hihiwalay na ako saya kanya. Hindi natin kailangan ang puso niya. Kailangan tayong gumanti. Narinig mo na ba? Si Liani papasok na dito sa pabrika. Narinig ko na si assistant manager show ang malakas. Isang salita lang, makakapasok siya dito. Si Liani. Para saya akin, hindi siya mabait. Araw-araw, nagpapaganda, parang aswang. O enggak naman, si assistant manager show talagang nabulak saya kanya. Side, bilis, umalis na.
Oh, size, ako na bahala. Pwede bang huwa kang maglagi saya kusina araw-araw? Pwede bang lumabas ka naman? Anak, ikaw enggak. Isa lang akong housewife. Saan ba ako pupunta? Magtrabaho? Size, umupo na. Kumain tayo. Tamang-tama ang init. Kain na tayo. Pa, bigyan mo si Xiao Lanzi na trabaho saya pabrika. Para hindi naman siya palaging walang ginagawa saya bahay. Ano ba ang kaya niyang gawin? Pero ako, bilang assistant manager, top saya HR. Hindi naman pwedeng magpadalos-dalos. Si Liani. Ano bang gusto mang sabihin? Kung kaya ni Liani, kaya rin ni Xiao Lanzi. Kung hindi, mo siya, sige. Lalapit ako kay Uncle Gao. Siya na ang manager sang. Sigurado siyang may power sayo. Size, tama na. Naku, tigilan na ito. Bahala na. Basta kailangan magtrabaho si Xiao Lanzi. Bakit naman hindi puwet? MG babe dito saya pabrikat sismosa at mahilig mangkumpara. Ikaw pa naman ang assistant manager. Bakit ganyan ang suot na nagrem asawa mo? Sigurado pagtatawanan ka nila. Bumili ka na nagrem bago. Naku, hinako. Okay na nga na pumayak ang papa mo na magtrabaho ako. Ba't pa mag-aalala na nagrem sobra? Hindi na kailangang mag-aksaya na nagrem pera. Kung hindi, ikaw ang gagastos. May ibang, babay, ang gagastos. Niyan para sayo. Size, tara na. Saan tayo pupunta? Bumili na nagrem bagong damit. Ayos ba sayo? MG damit, nila, size. Ika pumili. Size alin ang gusto mo? Tara na enggak. Ma, imbes na magalit ka saya kanya, para ka pang may stress. Mas mabuti pa magpaganda ka. Gastos naman natin para, niya Ayos din itong style. Oh, Sage, tingnan mo ito. Bagay ba sayo yan? Ma, tara na. Maganda kang tignan suot mo yan. Kumain ka na rin. Salamat, ma. Wow, ang daming nilutong pagkain. Busok ka na ba? Oh, saan kayo pupunta? Saan kayo pupunta? Bakit mo inalala kung saan kami pupunta? Oh, anong pakialam mo kung saan ako at si pupunta? Bili na nagrem bili. Kain na nagrem kain. Lahat na nagrem ginagastos niyo. Para ko yan. Xiaolanzi, dati akala ko tahimik ka. Ngayon ang bilis manggumastos na nagrem para ko. Ano? Tirahin mo pa ba ang buhay ng ganito? Si Xiaolanzi kasaw na dito saya pamilya natin na nagrem MG 15 taon na diba? Ngayon lang siya lumabas para bumili na nagrem mamahaling damit. Kailangan ba talagang magsisigaw ka ng ganyan? Ganito kasing babay, hindi lumalabas na nagrem bahay, hindi tumatawid na nagrem pinto. Sariling ganda na nagrem damit, para kanino naman yan? Si Liani, araw-araw, nagpapaganda, yun ba ay para mapasaya, ka lang. Lalong, lumalala, na ngayon, may lakas ng sigaw, sayakin. Xiaojai, kung may lakas ka, harapin mo ako, ginagawian mo lang sila. Mali ba yung sinabi ni? Oh, saya MG taon na ito ikaw ang kumikita. Pero ilang beses lang ba ako gumastos? Saan diyan ang damit ko na lampas 100? Ngayon lang ako bumili, na nagrem 2 maganda. Para saya trabaho naman lahat ito, ikaw pa nga.
Huwag mo neng palawigin pa ang usapan saya kanya. Nagiba na siya. Hindi ka ba nasaktan ni Xiaoyi kanina? May lakas ka pang magsalita na nagrem ganyan sa yakin. Xiao Jiwan, huwag mang isipin na dahil anak ako sayo, pwet mo akong saktan murahin. Unahin mo munang ayusin ang sarili mo. Xiao Jai. 15 taon na ako dito sa pamilya na ito. Araw-araw, ako nag-asikaso sayo, inaalagan kita saya pananamit, pagkain, at tirahan. Ngayon lang, ako gumastos, nenegrem, para, mo nenegrem kaunti. Papasukin mo si. Harapin mo ako kung may lakas ka, para ko ang ginasta, walang kinalaman si. Kung nasasaktan ka saya ginastos ko, say jengga. Tanungin kita, naisip mo ba ako nung gumagastos ka saya iba? Naisip mo ba si. Bakit ba sumasama ka kay na magulo? Ako magulo. Nakita ko mismo na binilhan mo siya nenegrem damit saya bahay niya. Ano pang gusto mo? Lahat nenegrem kapitbahay at taga-pabrika. Alam nila magkasama, kayong dalawa. Akala mo ba talagang bobo ako? Si Xiao Lanji, hindi ako. Nagkagulo, para bigyan, ka nenegrem muha, para maprotektahan ang pamilya na ito. Tama ka, Xiao Lanji. Kung hindi dahil saya pamilya na ito, sa reputasyon, matagal na sana akong nakipaghiwalay sayo. Lumayas ka. Hindi ka kailangan dito. Umalis ka. Lumayas ka. Xiao Lanzi, bobo ka ba? Hindi mo ba siya tinutulak papunta sa babay na iyon? Pak nagbago ang isip na negrem lalaki, hindi mo na may babalik. Parang asong, tumatawa saya nanay. Wala neng silbi. Masakit ba, ma? Ngayon lang, ako sinaktan na negrem tatay mo. Baka talagang kailangan ko neng makipaghiwalay saya tatay mo. Makikipaghiwalay, ka, kay tatay. Ayaw ko rin na negrem diborsyo. Ang tatay ko nandun pa saya pabrika. Araw-araw, tambay lang. Takot, ako, napak naghiwalay kami. Baka apin siya saya pabrika. Si Xiao Xiaoqi ang ba tinutukoy mo? Sinasabi ko saya inyo, ang bayo ko may posisyon saya pabrika. Kaya mula ngayon, ako susundin niyo, pak hindi, niyo, ako sinunot, ipapayos ko kayo saya bayo ko. Alam niyo ba, Xiao Xiaoqiang, lumabas ka enggak? Naku. Ano bang ginagawa mo? Mitawan mo ako. Tito, mo pa rin ako, wala ba akong reputasyon? Sinasabi ko sayo, inaapi ang et mo. Wala ka bang dignidad? Papaya ka ba? Inaapi ang et ko. Sinong gumawa? Sabihin mo saya akin, makikita mo kung paano ko siya ayusin. Xiao Jiwan. Si Kapitan Xiao na negrem pabrika. Bayaw ko yan, o enggak? Papaya ka ba? Ako. Siya pa rin ang manager na negrem pabrika. Di pa rin puwet na ang et ko lang ang masunod. Pagpayuhan mo siya lagi. Para kay bayaw ko, aalis muna ako. Aalis muna ako. Kawawa talaga si Xiao Lanji. May kapatid pang pabigat. Xiao Lanji, bukas papasok ka na saya trabaho. Bakit di mo ayusin ang sarili mo? Ayos na ang MG damit, magpalit ka na. Ayos na, ano pa bang ayayusin? Oo nga pala. Saan? Ka, pumunta. Mayong, araw, ako. Yun ko na. Kahit sabihin ko, malulungkot ka lang. Anong ibig sabihin? Basta? Mula ngayon hindi ko napapayagan na apihin ka. Ano bang sinasabi mo? Magandang kabayo. Magandang sado. Ang magandang damit. Bagay dapat saya magandang ayos na negrem buhok. Halika. Oh, ako ang gagawa na negrem bagong hairstyle mo. Siguradong hindi matatalo si Liani saya unang araw mo bukas. Magandang ga, Xiang Lanzi. Simula ngayon, hindi lang dapat maganda ang itsura mo. Dapat maganda rin ang buhay mo.
Dumating na si manajer na nagrem pabrika. Magandang araw, manajer. Ipakikilala ko lang saya lahat. Si Liani, bagong katrabaho na nagrem lahat. Saya naharap, suportahan niyo siya. Si Yani, saya naharap, siya na ang magiging quality inspector na nagrem section 2. Siya ang bahala saya pagsusuri na nagrem quality na nagrem produkto. Ayos. Inspector Lee, ang ganda na nagrem damit mo ngayon. Hindi ang damit ang maganda. Ang tao talaga ang maganda. At maganda pa ang katawan ni Inspector Lee. Ayoko neng manatili sa bahay na yon kahit isang minuto. Hindi ko rin alam kung bakit. Araw-araw gusto ko lang makasama ka. Kapag nagtrabaho na ako, kapag stable na, makipaghiwalay ka na saya kanya. Huwag kang magmadali. Kapag naging manager na ako na nagrem pabrika, aalis din ako at makikipaghiwalay saya kanya. Ang babaeng, ganun, nakakahiya ilabas. Mas mabuti, naman, ako diba, hindi kita hiyain. Siyempre naman, hahaha. Tatay, bakit di mo ipakilala ang misis mo? Siya pala ang asawa ni nagrem manager. Haha, kaya naman pala ang ganda ni nagrem aura. Si Manager Xiao, napakaswerte mo. Hindi ko alam na nandito rin si Ed. Pala, ito pala ang asawa ni nagrem tagapamahala ni nagrem pabrika. Pasensya na. Ang ganda talaga ni nagrem kasuotan mo. Hindi siguro mura, pero hindi rin mahal. Ang talang yan. Muhang nakita ko yan sa mall kahapon. Iyan ay foreign brand. Libo-libo ang presyo niyan. Oh, tama. 1,2 pesos. Great, mahal naman. Narinig ko second marriage na raw kayo. Para kang naging madrasta na nagrem anak ni Manager Xiao. Pero bakit ganyan kalaki gumastos? Totoo nga. Mahirap intindihin. Ganyang madrasta? Medyo. O nga. Paano ba yan? Sa huli, madrasta pa rin siya. Sa tingin ko, mura lang yang sayo. Kahit ganyan, hindi naman sariling pera ang pinambili niya. Huwag ka magpadalos-dalos, magsalita. Padalos-dalos. May ebidensya ako. Hindi ba si Manager Xiao ito? Bakit siya sinamahan saya pamimili? Hindi kaya siya ang kabit. Hindi ganun. Nagkamali lang kayo. Ako at si Yani, magkaklase kami dati. At may mga problema saya pamilya niya nitong huli. Kaya ginawa ko ito para tumulong saya mga nangangailangan. Talagang dating kaklase lang ba? O dati inyong kasintahan? Ikaw, umuwi ka na agad. Hindi naman kita sinusumbatan. Nandito ako para tulungan si Yang Lanzi saya trabaho. 12 na empleyado. Ano ba ang magagawa ko diyan? Saya lay bersay kahit alin. Bahala ka. Hindi puwet. Ano mang gawin ni Liani? Gagawin din ni Zhang Lanzi. Ito ay parang pangtatanggol mo saya madrasta. Si Manager Xiao talaga naman. Hindi inalagaan ang sariling asawa. Pinapabayaan pa saya iba. Maging saya pinakasimpleng bagay. Tita, kung ayaw mamapahiya ako, saya harap na nagrem tao. Umuwi ka na ngayon. Sabi ko kung maganda ang trabaho ni Zhao Lanzi. Uwi na ako agad. Nayon ko lang nakita. Magkasabwat kayo mag-ina. Gusto enyong ipahiya ako. Ayaw enyo talaga kung papasukin saya trabaho. Ano? Say, hindi na ako papasok. Ang pagkakataong ito, ibibigay ko kay Zhao Lanzi. Anong ibig? Mang sabihing, ibibigay mo lang. Ikaw lang naman, ang sapilitang sumama rito. Lahat kasalanan ko. Alis na ako. Sumosobra ka na.
Teka, teka. Xiao Yi. Sumo sobra Kak Nadian. Ah, Xiao Shiwon. Yi, malaki na si. Kahit may maling ginawa siya, hindi mo na dapat siya saktan. Sa tingin ko, maganda naman ang samahan ni Negrem Madrasta anak. Ang anak ipinagtatanggol ang madrasta. At ang madrasta, pumipigil ni Negrem sampal para saya anak. Bihira yan, sobra na si Manager Xiao. Bakit tinutulungan ang babaeng iyon? Sinaktan pa ang sariling anak. Tama! Napakapakialamera ni Negrem Madrasta. Pro madrasta ay ina pa rin. Ang madrasta puro, lasong, mansanas, ang dila. Iilan lang ang tapat saya anak ni Negrem iba. Sa isang banda, tama rin iyan. Sa huli, ito pa rin ang home. O enggak, hindi naman mapapatunayan. Si Xiao, Lanzi tunay kong ina. Mas mabait pa siya sa yakin kaysa aking ina. Para sa yakin, mas mahalaga siya kaysa iba. Narinig enyo, matagal na niyang itinuring, na tunay, na ina si. Napakabihira niyan, napakagandang tagpo. Naku, ikaw enggak, sandali lang. Ah, salamat. Ma, hindi na tayo aabot, dadaling kita. Saan tayo pupunta? Pakuy, didisiplinahin talaga kita. Bakit mo ako dinala dito? Sakto, huli saya akto. Panghuli ni Negre magkasala. Tara. Hindi pa ako nagkaganitong kainis na pakiramdam. Sampal mo dati saya kanya napunta. Pero si babay pa rin. Mahirap sabayan. Kaya hindi mo rin masisisi kung hindi mo nggak sinaktan nun. Sa tingin ko, hindi rin kasing ganda ang anak na babay kaysa anak na lalaki. Ang anak na lalaki, hindi naman ganyan katismoso. Tingnan mo ang anak kong lalaki. Palagi kang tinatawag na tito. Hindi ka nakakalimutan. Mabait siya sayo. Gusto ko rin siya. Jiwan. Ayoko nang magtago at maglihim. Sawang-sawa na ako. Huwag kang mag-alala. Pak na-promote si Manager Gao. Tiyak na ma-promote ako. Pak dumating yang araw. Malah grandeng kasal ang gagawin ko sayo. Talaga ba? Siyempre naman. Ikaw ang matagal ko neng crush. Ang liwanag na Negrem buhay ko. Kung mapakasalan kita, napakalaking karangalan para sa yakin. Saij, pak nagpakasal na tayo, bibiyayaan pa kita ni Negrem isang anak na lalaki. Yuway, isa pang anak na lalaki. Ibig sabihin ba, tuluyan mo na akong palalayasin sa bahay? Bakit hindi ka pa umuwi? Kung umuwi ako, hindi ko maririnig ang ganitong tinding usapan. Jiwan, dapat turuan mo nang maayos ang anak mang babay. Uwi ka ba o hindi? Kung hindi ka uwi, talagang papaluin kita. Tama na. Anong balak enyo? Anong gasto enyong gawin? Dapat to dito dandalhin ang bisita. Sabi ni, ayaw ko pa sana. Baka mapahiya ka. Hindi ko inakala. Keo pala ang walang pakialam. Kahit mahiya, ganyan pa talaga saya opisina mismo. Manager Xiao, mali ginawa mo rito. Dapat magpaliwanag ka saya asawa ni Negrem Manager. Tama, dapat may paliwanag saya asawa. Saij, ina-announce ko na si Zhao, Lanzi, magiging quality inspector din. Subok ni Negrem isang buwan. Pagkatapos, mamili saya pagitan nila Liani at Xiao Lanzi. Sinong magaling? Siya ang mananatili. Tama. Oh,
Tawagin, Lanjay. Paano mo ginagawa ang trabaho mo? Hindi mo ba kayang paghiwalayin ang mabuti at masamang prutas? Huwag kang mag-alala. Siguradong hahanapan ko na paraan para mapawi ko siya. Naniniwala ako sa'yo. Hindi ka naman taon na pabaya saya trabaho. Siguradong, may taong sinasadyang pagsamantalahan ka. Ilang araw pa lang akong wala. Pinalayas na ako na team leader pawi saya bahay. Nakakahiya itong kumalak. Hindi ikaw ang dapat mahiya. May ibang tao na responsible. Sisiguraduhin kong makakakuha ka na hustisya. Ha? Xiao Peng, salamat. Tito Xiao, saya pagtulong kay mama na palisin ang kaway niya. Salamat, Tito Xiao. Dapat lang itong gawin na tito mo. Jiwan, Xiao Peng, kumusta na ang pag-asikaso na paglipat na paralan? Special class iyon. Haha, nagastos na 10,000 yuan. Maayos na naayos ko ang pag-transfer ni Xiao Peng. Sa susunod na linggo, magpaparehistro na. Totoo ba? Jiwan, sobrang bait mo sa yakin. Tito Xiang, sobrang bait mo. Pwede ba kitang tawaging tatay simula ngayon? Hahaha. May bagong special class saya ko namin. Tumaas na 20% ang passing rate saya college. Kailangan ba ng pera? Mababa ang grado ko, pati ako. Kailangan ko rin magbayad kung gasto kung makapasok saya special class. Paano kung kailangan magbayad? Huwag na nating ituloy. Napakahalaga nito saya pagkakatanggap ko saya kolehiyo. Isa kang babay lang naman. Kung anong resulta ng exam, yon na yan. Wala namang dapat pag-aralan. Hintayin mo lang. Ako mismo ang makiksam para makapasok saya special class. Hindi ako magpapabayad sa'yo ni Kusing. Pwet. Kung kulang ang score, pwedeng gawing pera. May problema ka man saya hinaharap, lumapit ka lang saya tito mo. Kapag nagpakasal na kami na mama mo, magiging tunay kitang anak. Yuway, Tito Xiao, sobrang bait mo talaga. Salamat talaga, Tito Xiao. Hahaha. Alam ko neng masama siya kay mama at kay Xiao Lanzi. Pero hindi ko alam na saya puso niya. Kahit tunay niyang anak hindi niya kayang ipaglaban kumpara saya ibang bata. Kahit ang tigre hindi kinakain ang sariling anak. Mas masahol pa ba siya saya tigre at lobo? Anong nangyari? Bakit parang lutang kapag kawi mo? Sinabihan ka na naman ba na hindi magandang salita na tatay mo? Para na akong walang tatay. Sinaktan ka na naman niya. Kahit anong gawin ni Xiao Jiwan sa akin, kaya ko, pero pati ikaw. Paano mo ako sinasaktan? Hindi puwet. Pupuntahan ko siya. Bilang paano niya nagagawa iyon? Nanay. Ikaw na lang ang meron ako. Classmate, anong ginagawa mo? Ako si Xiaoyi. Magkakilala ba tayo? Siyempre, hindi pa tayo magkakilala. Kasi kakalipat mo lang dito. Diretsuhin na natin. Ang tatay ko si Xiao Jiwan. Ano ngayon? Inalam ko na lahat. Sa galing mang iyan, impossible kang makapasok saya special class. Binayaran ni Papa ng 10,000 yuan para makapasok ka. Ano namang pakialam mo diyan? Siya ang tatay ko. Pwede niya akong pabayaan. Pwede ko rin kalimutan siya. Pero kung magbabayad siya na sariling pera para saya ibang anak, hindi ako papaya. Ano balak mo? Isasumo mo ako saya guro?
Sasabihin kok saya kanya, na binayaran ka para makapasok saya special class. At ang mama mo, ning agah pa ninagrem asawa ninagrem iba, kung kaya mo, kaya ko rin. Sobrang bugbog na nagrem anak ko. Napakasama nito, huwag kang mag-alala. Pakuin natin, siguradong papaluin ko siya. Hindi na talaga dapat ito, syauro-uro ako. Lieni, ang anak mo binugbog ang anak ko na nagrem ganito. Paano natin dapat ayusin ang bagay na ito? Xiao Jiwan, hindi ba anak mo si Yi? Binugbog ni Xiao Yi ang anak ko. Oh. Tingnan mang mabuti. Tingnan mo kung paano binugbog na nagrem anak mo ang anak ko. Hindi kumakain o uminom na nagrem ilang araw ang bata. Kaya kung tisin ang pangapi mo. Pero kung gagalawin mo ang kahit isang daliri na nagrem anak ko, hindi ako papayak. Anong balak mo? Anong balak ko? Ngayon, hindi na kita patatawarin. Tama na, hindi pa ba sapat ang kahihiyan? Xiao Jiwan, ikaw, sinong sinasabi mang kahiya-hiya? Si Yi, kahit kusing, hindi nang hingi na nagrem tulong sayo. Sa sariling pagsisikap niya, nakapasok siya saya special class. Wala kang kinalaman diyan kahit kaunti. Pero binayaran mo na nagrem 10,000 yuan ang isa. Pumasok siya saya special class saya pamamagitan na nagrem shortcut. Xiao Xiuan, ngayon lang ako nakakita na nagrem na ganyang kalamik ang puso. Hindi iniintindi ang sariling anak. Pero tinuturing na tunay na anak ang saya iba. Balang araw, magsisisi ka rin. Galit din ang anak ko kay Xiao Jiwan. Tunay na Kasi kailangan mo pa siya ngayon. Tama na. Makusap tayo sa bahay na lang. Ayos ba, Xiao Jiwan? Ikaw, ngayon, humingi ka na nagrem tawad kay Yi. Kailan pa humihingi na nagrem tawad ang kay Xiao Bei? Nasaktan mo ang puso na nagrem bata. Babay siya. Pak nag-asawa na siya. Kahit saan siya mapunta. Bahala na. Lumayo ka na hanggat kaya mo. Hindi ako naniniwala. Saij. Dahil sobrang walang puso kayo, aminin ko na saya inyo. Isinuplong ko na saya school. Maghintay si Zhou Xiaopang na mapaalis siya saya special class. Tara na, Yi. Ma'am. Yuai, teacher Hu. Ano, na-expel ang anak ko saya special class. Kasalanan lahat yon na nagrem inay ni Xiao Yi. Paano na ang college entrance exam ko? Sabi ni Tito Xiao. Napakasama talaga nito. Sa school inaapi ni Xiao Yi. Sa bahay, hinahanap pa ni Xiao Lanzi. Wala na talagang katahimikan sa buhay. Hanapin sina Lanzi at Xiao Yi. Ngayon din babalikan ko sila para maninyo. Xiao Lanzi. I-divorce na natin ang kasaw natin. Maararing mag-divorce. Kailangang hintayin matapos ni Yi ang entrance exam. Hindi ko na kayang maghintay na nagrem ganun katagal. Kung ganun, hintayin na lang natin hanggang mapalaya si Liani mula sa pabrika. Anong sinabi mo? Na-check ko na. Sinadia ni Liani na ilagay ang MGA sira at bulok na prutas. Saya MGA prutas na na-inspect ko na. Ito ay paninilang puri. Isusumbong ko ito kay manager Gao para palisin siya. Xiao Lanzi, huwag kang masyadong sobra. Hindi ko pa naman nakakaaway dati saya pabrika dahil inisip ko ang reputasyon natin. Ang hirap-hirap kong nailagay si Xiaopang saya special class. Nasira mo na lahat. Bakit? Simula nang nawa ka saya anak na nagrem iba. Para panggat saya anak na nagrem babay saya labas. Hindi mo na inaalala siya ako. Divorce? Ha? Pumapayag ako. Pero may kondisyon ako. Saij, tungkol sa yari-ari ng ibig mang sabihin, ang bahay. Hindi ko kailangan. Pero dapat sumama sa yakin si Managinip ka.
sia ang tunay kong anak. Stepmother ka lang. Ayusin mo ang relasyon natin. Xiao Jiwan, tahu ka pa ba? Alam mo pa palang tunay mang anak si. Hindi mo naman siya inalagaan. Kahit stepmom lang ako, mahal ko siya. Mapapangako ko. Ikaw ba? Naglalakas loob ka bang mangako? Gusto ninyong mag-divorce? Ha, wala. Nag-away lang kami na nag-game tatay mo. Huwag, mang, masyadong dibdibin. Di ba kanina pinag-usapan mo pa yung tungkol saya atin? Hintayin daw matapos ang entrance exam ni bago pag-usapan. Hindi dapat mapektuhan ang pag-aaral ng Grembata. Kung tahu ka pa talaga, tatandaan mo habang buhay. Siya lang ang tunay mang anak. So, ma, alam ko pong para sa yakin ito. Natakot kang mapektuhan ako saya pag-aaral. Pero hindi ako ganun kahina. Sinabi ko na sa'yo nun. Sa akin, ikaw lang ang mahalaga. Hindi siya. Dapat mag-divorce. Pero hindi basta-basta. Hindi siya dapat makinabang. Desidido na siya saya babaeng iyon saya labas. Ano pa kaya ang magagawa ko? Huwag kang mag-alala. Hindi ko hayaan na may manakit sa'yo. Escape. Halika kayo, tingnan ninyo. Si Liani na naman. Gumagawa ulit na nag-gram kalokohan. Nahuli ko siya saya akto. Ikaw pala. Sinisiraan mo si Zhao Lanzi. Nasaan ang team leader? Bilisan mang tawagin siya. Nasa meeting ang team leader. Pero kahit wala siya, okay lang. Nahuli na siya saya akto. Oh, nahuli saya akto. Pak nahuli na. Tingin mo kanino papanik ang team leader? Zhao Lanzi. Hindi mo ako matatalo. Mama, ayoko na mabuhay. Yi, anong nangyari sa'yo? Inapi ako na nag-gram anak niya. Paano ka naman apihin na nag-gram anak ni Litianing? Yi, pinagastos niya ang papa ko para makiusap. Para mapasok ang anak niya saya special class. Pak nilapitan ko yung anak niya. Sinuntok agad ako. Tingnan mo. Sobrang grave na ito. Inaapi na nag-gram nanay niya ang nanay na nag-gram isa saya workarya. Habang inaapi naman na nag-gram anak niya ang anak na nag-gram isa saya school. Liani, ano ang relasyon mo talaga kay Deputy Manager Xiao? Bakit kailangan mangganyanin at apihin na nag-gram lantaran? Tama. Wala nang nagtatrabaho. Ano itong ginagawa niyo rito? Buti naman at dumating ka na. Nagkakutsabahan sila Laban saya akin. Si Zhao Lanzi, sinisiraan pa ako. Zhao Lanzi, pwet mo ba akong kausapin na nag-gram maayos? Hindi mo man lang inaalam ang totoo? Sinisisi mo agad ang mama ko. Xiao Jiwan, mukhang hanggang dito ka na lang bilang manager. Ika na naman. Yeah. Yeah. Xiao Jiwan, sobra ka na. Pupuntahan ko na si Manager Gao. UI, internal conflict lang ito. Bakit mo kailangan tawagin si Manager Gao? Okay lang ang problema saya Lu. Ikaw, ayusin mo. Hindi nagtatrabaho na nag-gram maayos si Liani. At sadyang, gumagawa pa na nag-gram Gyula. Mr. Deputy Manager Xiao, paano dapat solusyonan ang ganitong internal conflict? Wala ako. Wala. Kapag may nanakaw, dapat may ebidensya. Lahat na nag-gram taw nakita kanina. Tama ba? Oh, tama. Nakita ko mismo si Liani na sinisiraan si Zhao Lanzi. Simula nang dumating, si Liani, hindi na naging payapa ang workarya. Deputy Manager Xiao. Kung hindi, bulak at bingi. Kitang-kita mo ang totoo. Naririnig mo naman sigaw na nag-gram tao. Kung patuloy ka pa rin kakampi saya kanya. Sigurado magrereklamo
Ako ke manajer gau para makam tan ang hustisya. Liani, kau sapin mo siya na nagrem maayos. Papangako kang magbabago ka na. Bakit ako magbabago? Hindi mawawala ang ugali na nagrem aso saya pagkay na nagrem tay. At ang pusa, hindi titigil saya pangunguhan na nagrem isda. Hindi ako naniniwala saya kanya. Minumura mo ako, ikaw. 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 Kakatapos lang namin, makusap, ni Manager Gao. Hindi puwet bumalik siya ngayon, bakit ka na naman? Hey! Oy! Liani! Magbitiw ka na muna. Pakusapan na lang natin saya susunod. Pinaalis mo na ako. Hindi na magtatrabaho ang nanay mo. Yeah. Ayos, ang saya. Sa wakas napaalis na rin si Liani mula sa Yawarkarea. Wala nang magtatangkang ming apa sayo ngayon. Bakit hindi mo man lang kayang protektahan ang sarili mo? Ang laki na nagrem sugat mo. Kung magkapaklat paano ka na makakapag-asawa? Makasawa? Hindi ako makasawa, araw-araw ang puro gyula. Pero hindi mo dapat sayangin ang relasyon mo saya papa mo. Total mas malaki ang kita niya. Kakasimula ko palang magtrabaho. Hindi ko mabibigyan na nagrem marang yang buhay. Huwag kang makalala. May pra ako. Hintayin mo lang. Ang weird. Nasaan na yung pra? Ano bang hinahanap mo? Xiao Anji, naalala mo ba? Yung 500,000 pesos na naiwan ni Mama nung relocation. Tanda ko nilagay ko sa drawer. Nawala na. Nawala na? Pinalayas ang anak ko. Tiniis ko yun. Pero ngayon pati ako inalis na. Wala na kaming bahay pati. Paano na tayo mabubuhay? Ito ang 500,000 pesos. Tingnan mo ba kami mabili kang bahay na okay? 500,000 pesos? May 300,000 pesos pa dito. Maghanap ka na nagrem tutor para kay Xiaopang. Sigurado makakapasok siya sa special class. Mahal. Ang bait mo talaga sa yakin. Dapat mo akong pasayahin at gantimpalaan. Hahaha. Bakit ganyan ka? Anong klasang tao ka ba? Lansi, narinig mo na ba, Lian? Bumili ka na nagrem bahay? Ang galanti mo talaga saya panggastos. Higit saya 34 pataas. Abot na nagrem 5,600,000. Anak, aalis tayo para kumain saya labas ngayon. May prana tayo, ma. Hindi ba gasto mang bumili na nagrem bahay? Sapat na yan, saka. Kaya ko pa. Kung kulang pa, pwede ko pang hingin kay Xiao Juan. At yun ang perang yan, isa kang balo na may anak, wala kang trabaho. Hirap kang gak makpaw pa na nagrem bahay. Paano ka magkakaroon na nagrem 500,000 para bumili na nagrem bahay? Ipapaliwanag ko saya iyo. Iyan ay galing saya kabayaran saya relocation na iniwan na nagrem mama ko. Liani, inaakit mo ang papa ko. At humihingi ka pa na nagrem pra saya kanya para bumili na nagrem bahay. Ang galing mo, talagang magplano. May pra si Xiao Juan. Pwede kanyang bigyan. Pero ang perang hawak mo ngayon, ang mana na iniwan na nagrem mama ko. At yun ang perang yan. Kasamaan saya iba, nagpapahirap saya aming pamilya. Liani, ang lupit na nagrem pusa mo. Ah, ganun pala. Kaya pala gasto niyang bumili na nagrem bahay. Liani, may mana kang iniwan na nagrem totong ina na nagrem pamilya. Hindi ka ba nahihiya? Ibalik mo na agad ang pera. Huh! Tumahimik kayong lahat. Huwag ninyong sabihing inaapi kayo na nagrem mama ko. Lahat na nagrem kinakain, tinitirhan, sinusuot ninyo pra na nagrem papa ko. Sino ba talaga ang nang-aapi? Hindi ba't para ka lang naging krida niya? Anong klasang nanay? Ganun din ang anak. Narinig ko, kamakailan lang. Nagbigay pa siya na nagrem pra para i-enroll ang anak niya sa special class. Ang pra na yan. Ang prang, yan ay kay Liani. Xiao Yi,
Sabi mo ang prangyan di nenegram totoo mama mo. May ebidensya ka ba? Pati ikaw? Meron ako niyan. Xiaolanzi. Puno ka nenegram hinanakit. Ikaw at si Liani. Nagsabuatan siya sa workshop. Kaya dinala mo si Irito para maghiganti sa yakin. Tama ba, Xiao Jiwan? Bakit nililito mo ang usapan? Nandito kami para pag-usapan ang tungkol saya pera. Hindi ito. Tungkol saya trabaho. Sage, may ebidensya ba kayo? Ipakita ninyo. May ebidensya ka ba? Maari mo bang sabihin na hindi mo binigay ang prangyan saya kanya? Hindi mo ba nakuhayan saya mama ko? Kaya may lakas loob kang singilin ako. Muhang masyado kitang kinunsinti. Tayo na, Xiaosu. Xiaoyi. Sasabihin ko saya iyo. Kapag nilagay mo pa saya kasiraan ang pangalan ko saya labas, at nagpunta ka kay Liani para magsalita nenegram kung ano-ano, hindi kita palalampasin. Sabi ko nanggak ba? Sabi ko nanggak ba? Papatayin kita. Anong gagawin mo? Baliw ka na? Kayong dalawa dia baliw. Ma'am. Mama? Huwag kang matakot. Huwag kang mag-alala. Kapag nanakit pa siya saya yo. Ipaglalaban kita kahit anong mangyari. Mama? Simula ngayon, lagi kitang sasamahan. Hindi ko na kinikilala ang papa kong yan. Mula ngayon, tayong dalawa na lang ang magkaagapay. What? Sa totoo lang, nitong taon na ito, matagal ko neng alam na ang puso niya ay nasa ibang tao. Matagal mo neng alam ang tungkol saya kanya at kay Liani. Ikalawang taon pa lang namin kasal. Nalaman ko neng may tinatago siyang ibang babay saya puso niya. Pero noon, 4 na taong gulang ka pa lang. Napakawa mo. Mula saya pagiging supervisor saya workshop naging vice factory manager siya. Hindi lang bumaba ang sweldo niya, lalo pang lumiit, nenegram lumiit. Alam ko neng binibigay niya ang pra saya babay saya labas. Ako pala ang pabigat saya yo. Ang pagkasira nenegram tao. Sariling dahilan iyan, ma. Ganyan ang ginawa niya saya iyo. Gagawin ko ang lahat para mawala ang lahat saya kanya. Iya siyang luluhot at magmamakawa saya iyo. Pero siya ang tunay mang-eme. Sinaktan at minura na niya ako. Matagal na niya akong hindi kinikilala bilang anak. Bakit pa ako magbibigay saya kanya nenegram konsiderasyon? Halika, uminom ka nenegram mainit na tubig. Pagod ka na. Halika, uminom ka nenegram mainit na tubig. Ang bait talaga ni Xiaolanzi. Pinadala yan nenegram factory director Xiao. Oh, mapapanyo mano ugali. Hindi may kukumpara yang sili saya yo. Walang sinabi sili Lanzi, kumpara kay Xiaolanzi. Matagal neng, may karelasyon si Xiao Jiwan. Kawawa talaga si Xiaolanzi. Tayo magtulungan saya kanya mula ngayon. Boss, ako na. Kaya ko na, ako na. Lanzi, sobra ka saya pang tatrabaho. Tipirin mo ang lakas mo saya gawin ito. Ayos lang, kaya ko ito. Ako na. Uminom ka nenegram tubig. Uminom ka. Ang init nenegram panahon. Kalusugan muna. Salamat. Gasto niyang maging direktor nenegram pabrika. Kailangan mo nang pumasa saya boto nenegram lahat. Una, kailangan mang magkaroon nenegram magandang relasyon saya masa. Tunin ang suporta nenegram lahat. Muntik ko neng makalimutan. Binili ito nenegram anak kong si Sabi imported daw ito.
Hindi ko panakayan ng kainin. Dinala ko para matikman ninyo. Ang bait mo, Kei. Talagang nagsikap ka. Totoo nga. Maging ang matandang anak ko ay mas malapit kayo ni araw-araw. Si mamaning mama, sigurado maraming naitulong ka na. Maganda kasi ang samahan namin ni. Talagang malapit kami ni. Dahil kay kailangan mo pa makisama kay supervisor. Babay dapat matuto na nagrem laming. Ang puso na nagrem lalaki ay siguradong babalik din. Salamat saya lahat. Alam ko, magbabago ako. Kain na tayo. Halika. Ayan, salamat. Bakit ka nasugatan? Sino ang nanakit saya iyo? Sino ba talaga ang nanakit saya iyo? Sabihin mo. Anong nangyari? Siguradong si Xiao Jiwan yan. Si Xiao Jiwan, sigurado may babay siya saya labas. Hindi na niya iniintindi ang pamilya na ito. Sobra na talaga siya. Lumipas na lahat yan. Okay lang ako. Tamaan mo ang mahina niyang bahagi. Unahin saya huli ang ulo na nagrem kalaban. Ano ba talaga ang gasto ni Xiao Jiwan? Iyan ang sisirain natin. Gasto niyang maging direktor na nagrem pabrika ang unang tututo. Siyempre ako, hindi ko siya pipiliin. Hindi ko siya pipiliin. Kahit kailan. Iba ang sinasabi. Iba ang ginagawa. Nakakatakot siya. Anong pinag-usapan ninyo? Wala naman. Wala naman. Nagchichikahan lang ang lahat. Wala namang sinabi. Chan Jiwan, sobra ka na. Kung binugbok mo siya sa bahay, say nanggak. Pero paano mo nagawa na saya harap ni nagrem ganito karaming tao? Paluin siya. Ito ay domestic violence. Tama. Paalam po, guro. Xiaoyi, anong nangyari? Sa mock exam na ito, pang 17 ka lang. Dati lagi kang pasok saya top 3. Isang buwan na lang. Ka-graduate ka na saya high school. Lagi kang parang wala saya sarili. Tumawak na ako saya tatay mo. Hintayin lang. Natin, siyang dumating. Kailangan ko siyang kausapin na nagrem maayos. Bakit ka umiyak? Palagi kong sinasabi. Ang MGA estudyante na nagrem honors class A, naniniwala lang saya grades. Hindi naniniwala saya luha. Guro, hindi pupunta ang tatay ko. Pumunta siya saya parents meeting para kay Li Xiaopang. Si Li Xiaopang na-expel nung nakaraang buwan. Oh, hindi niya pinapansin ang sarili niyang anak na babay. Pero pinapansin ang anak na nagrem ibang tao. Anong klaseng katuwiran yan? Pasensya na, guro. May meeting pa ako dun. Parents meeting din po yon. Tapos na ang regular class. Honors class na naman. Ang hirap po na nagrem trabaho niyo. 2 class. Sabay. Hindi ako. Ipapalam ko saya buong school. Kung paano mo tratuhin ang sariling anak mang babay. Malaki ang pagbagsak ni Xiaoyi ngayon. Kayong MG magulang bay seryoso saya pangpapalaki. Xiaoyi, anong nangyari? Tatay, mali ako. Papangako ko na galingan ko na next time. Pakiusap. Wag mo na po akong saktan. Pwet ba? Ginoong Xiao, hindi ko inisip na ang kansan mo saya anak na nagrem iba ay ganyan kalaki. Pero saya sarili mang anak. Napangbuhatan mo pa na nagrem kamay. Guro, ang tatay ko pag nananakit masakit talaga. Natatakot ako. Wag kang matakot. Wag kang matakot. Ginoong Xiao, ito ay child abuse na. Magfa-file ako na nagrem kaso saya opisina niyo laban sayo. Guro, ako. Hindi mo nakita. Nung naririnig niyang kinokondena, siya na nagrem lahat. Namumula at nagiging berde yung muha niya. Berde. Pula. Nakakaganti na ako.
Nung sinabi na nagrem guro namin na kasuhan siya, hindi niya alam ang gagawin niya. Pilit siya, nagmamakaawa na magbabago siya. Saka lang siya, pinatawat na nagrem guro namin. Nayon, kumalat na saya buong palibot ang tungkol saya kanya Akeliani. Sinisisi siya na nagrem lahat bilang masamang lalaki, pati na si Li Xiaopang. Ngayon buong school alam na nanakaw pa ang tatay na nagrem iba, nakakaganti. Kasama ko siya na nagrem higit 10 taon. Ngayong araw, ang pinakamasayang araw ni Zhao Lanji. Parusa para saya masamang lalaki. Responsibilidad na nagrem lahat, hindi dapat magpakabait. Sa tingin mo, kung hindi siya maging factory director, malulungkot kaya siya? Zhao Lanji, binabalaan kita. Huwag, magpakabait. Hindi pa siya factory director. Ngayon, kung ganyan na siya sayo, kapag naging director pa siya, ikaw ang unang palalayasin niya. Wala ning lugar sayo saya bahay. Zhao Lanji, may guwalay na tayo. Pwet, tayo may guwalay. Pero kailangan hintayin matapos ang exam ni. Hindi ko kaya maghintay na nagrem ganun katagal. Tama ang sinabi mo. Hindi panggat siya director. Gusto na niya akong itapon. Kung naging director pa siya, diretso pa akong palalayasin. Tama. Labanan mo siya. Labanan natin siya. Ya. Bakit di ka na sanay uminom? Oh, kapag nagbago ang panlasa na nagrem tao, ayaw mo na saya MG dati manggasto. Director Guo? Hindi po. O enggak. Ako ang nag-promote sayo. Nun, ikaw ang pinakamagaling saya buong factory. Malaki ang pinasan, kung presya. Matatak, kung pinili, ikaw, ang aking tagapagmana. Huwag mo akong bigyan na nagrem dahilan para ma-disappoint. Hindi mangyayari yan. Director Gao. Huwag kang mag-alala. Pagbubutihan ko. Maraming chismis saya factory ngayon. Alam mo na kung anong dapat gawin. Putulin ang dapat putulin. Huwag bigyang oportunidad ang MG tao para pakusapan ka. Kung hindi, di rin kita maprotektahan. Opo, alam ko na. Oh, magdadala ako na nagrem pagkain? Bilisan nyo. Hindi mo kami pakakainin. Gusto mo lang ipakita saya lahat ang pagiging ideal na padre de pamilya mo. Tigilan mo na. Lakat na. Uncle Xiao. Jiwan? Bakit ka nandito? Halika. Bumili ako na nagrem isda ngayon. Ano nangyari sayo? Di ba sabi mo, ngayon, papaligayahin natin si mama na napagod. Sabi mo lalabas siya para kumain na nagrem masarap. Bibilhan pa na nagrem bagong damit. Oh, hindi na maaga. Tayo na, dali, tayo na. Oh enggak, tayo na mabilis. Ha? Mama? Yani, tikman mo ito. Yuway. Bakit ka nandito? Di ba samahan mo sila magmula kumain? Pinapakita lang saya iba. Bukod padan, mahal ako ni Director Gao. Kaya kailangan iwasan ko agad ang chismis. Di ba? Lixian? Anong akala mo sa akin? Lian, binastos mo ako saya harap na nagrem MG tao. Para lang mapasaya sila. Xiao Jiwan, paano mo nagawa to sa akin? Anong sinabi mo? Mamahalin mo lang ako. Habang buhay mabait ka sa akin, niloloko mo lang ako. Di ba, Xiao Jiwan? Ni ko patapos ang usapan na ito sayo. Yuway. Ikaw. Ay! Ano nangyari saya muha mo? Pusaang kumamot sayo. Di naman.
Siguro. Pusanggala lang ang malakas kumamot na nagrem ganun. Tama na. Kayong dalawa. Tahimik na. Sage, magwento na nagrem masaya. Iway, itong si Liani. Yun ko saan kinuha ang pera. Sa buong subdivision. Sigaw na nagrem sigaw, nabibili na nagrem bahay. Gusto para fully furnished. Oh, ano masasabi mo? Isang nanay na di kayang bayaran ang tuition na nagrem anak. May biglaang, malaki siyang pera. Daang libo. Sa tingin mo? Di ba ito kahina-hinala? Oh, kahina-hinala talaga. Malapit neng kumain. Saan ka na naman pupunta? Baka pusanggala na naman ang sumugot sa'yo? Sigurado. Bakit ka nandito ulit? Hindi ka pwedeng bumili na nagrem bahay ngayon. Hindi mo basta-basta magastos ang 800 no? Ano ang batayan na pagbinigay saya akin? Akin na ang pera. Gamitin mo na ang 500 no? Ang natitirang 300 no ay hindi dapat galawin. Anong ibig mang sabihin? Sabihin ko na sa'yo ang totoo. Ang 500 no na yon. Talagang yon ay ang bayad saya paglipat na nagrem bahay na iniwan na nagrem tunay na inani. Ang isa pang 300 no ay suho na kinita ko. Ngayon ang pinakamahalagang panahon para magpamok. Dapat walang lalabas na problema. Yuway, Lieni, bibili ka ba na nagrem bahay o hindi? May kamak anak ako na nagbebenta na nagrem bahay. Gasto mo ba tingnan muna? Kapag ako ay naging direktor na nagrem pabrika, hindi lang 800 no, kahit 8,000 pwede kong ibigay sa'yo. Kaya kailangan mo talaga makipagtulungan saya akin saya pagkakataong ito. Magpakahinahon ka muna saya panahong ito. Hindi mo na isasalang-alang. Sa totoo lang, hindi ka dapat bumili na nagrem bahay. Wala ka pang ang regular na trabaho. Tingnan mo si Zhao Lanji. Asawa na nagrem direktor na nagrem pabrika at regular employee pa. Tingnan mo ang ganda na nagrem kalagayan niya. Dahil ang asawa, siya, na nagrem, direktor na nagrem pabrika, kahit ano, pwede niyang gawin. Xiao Jiwan, irregular, mo siya tapos, niloko mo ako. Ang direktor na nagrem pabrika ang asawa, niya, makasama, pag namimili. Ang pagmamahalan na nagrem mag-asawa, napakaganda. Lahat na nagrem ito ay dahil saya walang kwenta mang ideya. Pinaniwala mo silang, araw-araw, akong namimili kasama ka. Nakakabutihan saya reputasyon mo. Kung hindi, tamat akong lumabas. Sais, dapat pala magpasalamat pa ako sa'yo. Xiao Jiwan. Pinapanood ka na nagrem lahat, hindi ka na nahihiya. Halika dito. Halika dito sa yakin. Nakalimutan mo ba kung ano ang ipinangako mo sa yakin? Ang daming nakatingin. Ano bang ginagawa mo? Pinapalala mo na naman para saya promosyon at reputasyon. Hindi ako naniniwala saya, pinagsasabi mo. Niloko mo ba ako saya lahat na nagrem taon na ito? Paano ba ako naging sayo? Hindi mo ba alam? Niloko ba talaga kita? Niloko mo ako na pakakasalan? Mo ako iiwan? Mo siya? Nakikita ko na niloloko mo kaming dalawa. Pinapala mo saya akin na maghihiwalay kayo. Sa kabila, sweet pa rin kayo, palaging magkahawak, ang kamay. Xiao Jiwan, ikaw talagang basura ka. Xiao Jiwan, hindi mo ba sinabi na tapos na kayo, para magkayos tayo? Bakit siya pa rin ang kumakapit sa'yo? Ano ba talaga? Si Xiao Jiwan ganitong tao, kahiya-hiya na deputy director na nagrem pabrika. Yuway, bakit mo kailangang bayaran ang tuition na nagrem anak ni Liani? Ang tuition ni Li Xiaopang. Ikaw pa ang nag-attend na nagrem meeting na nagrem magulang. Naku, meeting na nagrem magulang at bayad tuition pa. Parang ikaw na ang nagpapalaki na nagrem anak na nagrem iba.
Narinig ko si Liani ang kanyang white moonlight. Hindi pa tapos ang dalawa ngayon. Xiaojiwan, may ibang babay ka saya labas. Sabihin mo na lang saya kinenegram direkta. Kung kailangan, mag-divorce na lang tayo. Bakit mo pa tinatago? Wala kang hiya, kami ni may hiya pa. Ayoko neng makipausap saya inyo. Tatay. Kung si Liani, bibili na nag-gram bahay dito at nanirahan. Araw-araw, makikita ang MGA, kapitbahay. Makumpisa na ang palabas. Oh, hindi pwedeng bumili siya na nag-gram bahay. Liani. HMP. Xiaojiwan. Mandaraya ka talaga. Lumabas ka. Ayoko makita ka. Yani, nagkamali ka na nag-gram akala. Magkasama kami para lang magpanggap. Para saya promotion. Nayon pinagdududahan, tayo na nag-gram lahat. Paano kung may problema saya atin? Mawawala ang posisyon ko bilang direktor na nag-gram pabrika. Papanoodin mo ba si Xiaoyi na inapi ako? Huwag kang mag-alala. Pakwi ko. Siguradong papagalitan ko siya na nag-gram maayos. Bakit mo ako hinahanap? Gusto mo bang kunin ang prana iyon? Ang ibig kong sabihin, may konting problema saya prang iyon. Kung hindi ko, maayos ang record na ito ngayon. Kung ipapakalat nila saya pabrika, isipin mo, ang 300 maliit na bagay lang. Pro ka pa sinuripan na nag-gram pabrika, tapos na ako. Gusto ko lang naman bumili na nag-gram bahay. Nangangako ako na bibili kita na nag-gram mansion saya hinaharap. Bakit ako maniniwala sa'yo? Yani, minahal kita ni Xiaojiwan na nag-gram maraming taon. Kahit mag-divorce ka ngayon, may anak kang kasama. Handa pa rin akong maging sandigan niyo. Kung hindi mo pa rin ako pinaniniwalaan, pwede kong tanggalin ang puso ko. Ay pakita sa'yo. Ayoko na nag-gram puso mo. Paralang ang gusto ko. Lumabas ka na. Lumabas ka. Panay kasinungalingan na nag-gram lalaki. Panlin lang ba lahat? Ako si Liani. Naniniwala lang ako saya perang nasa kamay ko. Kung papabayarin mo pa ako, isusumbong kita kay Direktor Gao. Direktor Gao, nakikita mo ba? Kinuha na nag-gram tatay ko ang prani nanay ng palihim. Nagpapalabas pa na nag-gram ibang babe saya labas. Walang puso si Xiaojiwan. Ganyan bang klasang tao? Ginagamit ang prananagram pamilya para saya babe saya labas. Pinakusapan saya buong pabrika. Sinasabi mo ba na ninakawan mo ang prananagram pabrika? Direktor Gao, hindi po. Wala akong ginawa. Talagang wala akong ginawa. Aminin mo lang. Imbestigahan. Kalimutan mo ang pagiging direktor na nagram pabrika. Kahit ang trabaho mo saya pabrika, hindi ka na makakabali. Anak, may prana tayo. Titira na tayo saya mention. Yan. Hindi ko inakala na talaga magsusumbong ka saya pabrika. Sinira mo ang buhay ko. Anong pinagsasabi mo? Pra, ibalik mo ang pra ko. Walang bawa saya 800 no. Xiaojiwan, nakakita ka na ba na nagram ka? Nakinain na ibabalik pa. Sinasabi ko sa'yo, wala. Ni isang sentimo wala. Sinasabi ko sa'yo, ilabas mo na ang pra. Kapag hindi mo inilabas, yari ako. Hoy ikaw. Akin ang prang ito. Sinasabi ko, sa'yo ha, kung aapihin mo ang nanay ko, bubugbugin kita. Bawal apihin ang tatay ko. Ayos. Xiaojiwan, naghanap ka pa na nagram katuwang. Tingnan ninyo. Pati pra ni nanay kinuha mo pa. Ang ganitong babay dapat ikulong. Napakawalang hiya. Pati si Xiaojiwan, hindi siya karapat dapat maging direktor namin. Oh, hindi siya karapat dapat. Masyado yatang malupit ang ginawa nila. Pag hindi sariling anak, iba talaga. Ang batang ito,
Nagpakalakas lupa, nasaktan ako. Ngayon alam mo na kung gaano kabait si Yi. Kahit ano paman, tunay na anak pa rin ang maasahan. Pinakakinainisan ko si Liani. Nagpunta pa kay Direktor Gao? Iya. Giula. Bantang magpakamatay. Ang posisyon na nagrem direktor, tapos na iyon. Ikaw na ba ang malaw niya kasama? Dati siya ang moonlight na nagrem buhay niya. Ngayon giula lang ang dila niya sa yakin. Parang lahat ay, parang, maling halimbawa. Walang lasa. Ika naman. Ma, hindi ko hayaang kinenenegrim iba ang pramo sa relokasyon. Ha? Lansi, naisip ko na. Simula ngayon, saan man, hindi na ako aalis. Mananatili na lang ako dito para samahan ka na mabuti. May sesay pa. Ikaw, sasamahan mo ba ako? Oh. Bakit? Ayaw mo pa ba na manatili ako dito? Xiao Jiwan, hindi ikaw ang nabangga saya pada. Kailangan kong tanggapin ito. Anong ibig mang sabihin? Gusto kitang hiwalayan. Gusto mang makipat-divorce sa yakin. Itong bahay nati. Ang lahat na nagrem ari-arian, sa yakin ang lahat na nagrem yan. Hindi ko kailangan kahit ano. Ang gusto ko lang si anak ko rin saya dugo. Pero ako, higit, 18 na. Pwede neng pumili para saya sarili ko. Siguradong, pipiliin mo ang daddy mo. Diba? Oh, siguradong pipiliin mo ang daddy mo. Diba, tuwing kailangan ko na nagrem kasama. Kapag kailangan ko na nagrem pumunta na nagrem meeting na nagrem magulang at guro. Kapag kinaapi ako at kailangan ko na nagrem magtatanggol sa yakin. Nasaan ka? Lahat na nagrem. Mga panahong iyon, si Zhao Lanji, siya ang laging kasama ko. Simula ngayon. Siya na ang nanay ko. Pero ako ang tunay mang eme. Oh, ikaw, ang tunay kong eme. Pero tuwing kailangan kita, nasaan ka? Lagi kang kasama si Li Xiaopang. Anong ibig mang sabihin? Anong ibig kong sabihin? Ma, dati wala akong nanay. Ngayon, wala na rin akong eme. Ma, simula ngayon, sayo na ako. Sama-sama tayong mabuhay, pwet ba? Aalis na tayo. Hindi, kayo pwedeng umalis. Ngayon, wala na rin akong pera, wala na rin akong trabaho, wala na akong kahit ano. Kung aalis kayo, ano ang gagawin ko? Ano ang gagawin ko? Xiao Jiwan. Buong buhay mo, mahal mo lang ang sarili mo. Hindi mo mahal ang tunay kung nanay. Sa tingin mo lang kasi maganda ang buhay niya. Hindi mo rin mahal si Zhao Lanji. Sa tingin mo lang kasi maalagaan ka niya, alagaan ang pamilyang ito. Pati si Liani, hindi mo rin mahal. Sa harap na nagrem kinabukasan, kaya mo rin siyang labanan. Nag-away kayo, ganyang lalaki ay basura. May lakas ka pa talagang sabihin, yan sa yakin, Xiao Yi. Lahat na nagrem taon nati. Parang wala akong inilaga sa'yo, ano bang hindi ko kayang gawin? Hindi ko rin kailangan ang suporta mo. Simula ngayon. Hindi ka natatay ko. Puputulin na natin ang relasyon bilang anak. Naiintindihan ko na. Lahat ito ay patibong na ginawa mo para sa yakin. Pinapatruba mo ako kay Liani. Ginawa mang tanggalin ako ni Manager Gao para makuha niyo ang pera. Pag-alis niyo, may pera na kayo. O nga, pera, ibigay mo sa yakin ang pera. Ibigay ang pera. Sise, nababaliw ka na ba?
Iyan ay pranenegrem tunay kong ina. Hindi ka ba natatakot na maparusahan na negrem langit? Nandiyan pa ang 300,000 ko dun. Yung 300,000 na yun ay kickback mo. Matagal na naming, naibalik kay manager. Gawi yon. Kung hindi, matanggal ka neng nahuli. Ano may matira na 500,000? Akin yun. Dapat saya akin yun. Yung pra na yan ay, galing saya relokasyon na negrem tunay na inani. Asawa tayo, namatay siya. Kaya saya akin na ang pra. Akin yan. Dapat saya akin yan. Huwag kang mag-alala. Kung hindi lang dahil, mahirap, ang kalagayan nun, hindi ko sana pinakasalan ng nanay ni. Pagkatapos, dahil saya tulong na negrem pamilya, nagkaroon ako na negrem matatak na trabaho. Pagkatapos, namatay na rin ang nanay niya. Eh naku, plano ko sanang hanapin ka. Pero ikinasal ka na at lumipat na negrem malayo, ang buhay natin. Parang itinadhana ang ating kamalasan. Bakit mo pinakasalan si Zhaolanzi? Hindi naman siya kagandahan. Wala pa siyang trabaho. Si Nun 3 taong gulang pa lang. Kailangan ko talagang maghanap na negrem makalaga saya bata. Xiaojai, hindi ka namin niloloko. Ginagawa ko ito para saya aking tunay na ina. Para may paglaban ang hustisya kay Zhao Nanji. Mabalik ang nararapat saya kanila. Ganyang kles kang tao. Basura ka. Karapat dapat kang parusahan na negrem lahat. Masamang lalaki. Hey! Ako ang may-ari na negrem bahay na ito. Bakit? Ninyo? Ako pinalalayas. Sabi ni Manager Gao, kunin na ang bahay na negrem benepisyo. Umalis na agad. Akala mo ikaw, pa rin si Manager Xiao. Umalis ka na agad. Imbis na noon panahon ng negrem divorce ibigay mo na ang bahay kay Zhao Lanzi. Hindi ka pumaya. Ngayon eto na, napalayas ka na. Ni hindi mo inalagaan ang sarili mong anak na babay. Paano mo pa alagaan ang ex-wife mo? Basura. Ikaw, Xiaopeng. Kayo ba ang susundo sa yakin? Lumayo ka saya amin. Maduming pulubi. Ako si Xiaopeng, Tio Xiao. Ilang taon kitang inalagaan. Ganyan enyo pala ako trinato. Pweh, kung hindi lang dahil saya iyo. Kaming makina, araw-araw na lang kaming pinapahiya at napipilitang lumipat na negrem bahay. Xiao Jiwan. Ang makilala ka ang pinakamalungkot at kasuklam-suklam na nangyari sa buhay ko. Layuan mo kami. Pweh. Sana maging maayos ang lahat para kay. Tapos na ang exam. Tara, maglibang tayo. Tapos na ang exam. Tara, uwi na tayo. Ginawa ni Mama ang paborito mong pagkain. Anak, bakit hindi mo tinanong kung paano ang naging exam ko? Kahit ano pa ang nangyari, ikaw pa rin ang anak kong mahal. Ikaw rin ang pinakamamahal kong mama. Eh,